salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Israel Gomez ng batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay ano ang kahalagahan ng pagiging naninis na kasangkapan ng Diyos. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Titus chapter 2 verse 14. At buksan po natin ang ating isang message sa mga nagsalita ng Diyos. Sinasabi dito na, He gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Ay sa Tagalog, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili, ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Teaching number 1, Jesus ransomed us from slavery to sin. Ligtas tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Bago natin nakilala si Kristo, para tayo mga alipin ng kasalanan, hindi natin kayang kumawala sa masasamang gawain at makasalanang kalikasan natin. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, hinalayan na tayo. Hindi na tayo bihag ng kasalanan kundi malayo na sumunod sa Diyos. Teaching number 2, Jesus ransomed us by His blood. Ang Jesus ay tumubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang dugo ni Kristo ang naging kabayaran upang tayo mapatawad. Katulad ng isang ransom na binabayaran para palayain ng isang bihag, siya mismo ang naghandog at ang kanyang dugo ang nabili sa atin mula sa lahat ng ating karamihan. Teaching number 3, Jesus ransomed us to be holy before God. Tumubos sa tayo upang tayo ay maging manal at karapat-dapat sa Diyos. Ang pagliligtas niya ay hindi lang para makaligtas tayo sa impyerno, hindi para mabuhay tayo ng isang buhay na malinis at nakatalagtas sa mabubuting gawa. Tayo naging kanyang sariling bayan na masigasig gawa ng tama at mabuti. Application number 1, ask God for spiritual breakthroughs. Hindi ang spiritual na tagumpay sa kalayaan sa Diyos. Dahil tinubos sa tayo, pwede na tayo humingi ng breakthrough na pagsumakay na at kasalanan na bumibihag sa atin. Sa panalangin, hingin natin sa Diyos ang lakas ng mamuhay ng malinis at matuloy. Application number 2, value what Jesus purchased on the cross. Pahalagahan ang ginawa ni Jesus sa cross. Hindi basta-basta ang kanyang sakripisyo, dugo ang kanyang binuhos para sa atin. Kaya dapat pahalagahan natin ito sa pamamagitan ng pagkaligtas sa kasalanan at pamumuhay na may pasasalamat at kabanalan. Application number 3, offer yourself as a clean instrument. Hindi sapat na malinis lang tayo, kundi dapat mapagamit tayo sa Diyos sa ating araw-araw sa pag-aaral, trabaho o simple pagtulong sa kapwa. Ay pakita natin na tayo ang nabibilang na Kristo at handang gumawa ng mabuti. Yun lamang kung aking ito sa maraming salamat.